Dinama ni Josephine ang kanyang mga labi. Kahit ilang araw na nang nakalipas mula nang hagkan siya ni Alan ay hindi pa rin maalis sa isip niya ang alaala ng mga labi nito. Napakatamis at napakalambot ang mga labi nito. Wala man siyang malawak na karanasan ay masasabi niyang mahusay itong humalik. Sobra. Ate, nandito na ang prinsipe mo. Nakatanga ka pa riyan. Untag ni Therese sa kanya. Ha? Pagharap niya ay naroroon na nga si Alan. May bitbit itong manipis na kahon. Ano yan? Aniya. Buko pie, courtesy of my neighbor, Aling Demetria. Naku, Kuya Alan, ingat ka ron, mahusay raw gumawa ng gayuma yun. I don't think anyone can beat your sister when it comes to that. Inirapan niya ito. Hindi ko na kailangang gumawa ng gayuma dahil irresistible ako, no? I couldn't agree with you more. Ngiting-ngiting sabi nito. Nilabihan niya ito at kinuha mula rito ang kahon ng buko pie. Pupunta sila sa bukid. Nang umuwi si Therese ay pinasimunuan nito ang plano para sa isang picnic. Game naman si Alan. At sasama rin daw si Renz at Batsoy. Pupunta sila sa Busay, ang maliit na falls malapit sa kahanggan nilang lupain. Teka, may naisip ako. Wika niya kapag daka. What? Yan, yung pagkonyito mo ay gagawin natin ng paraan. My what? Hindi ka pwede magsalita ng English sa buong maghapon. Ah, okay. But there should be a prize. Nag-isip siya. Sige, bibigyan kita ng 100 points. Sa bawat salitang English na bibigkasin mo maghapon ay ibabawas ko yan sa 100. Kapag sa maghapon ay may natira kang 50 points, ay meron kang premyo. And that would be what? Ipagluluto kita ng isang buong linggo. I would prefer a kiss. Nag-init ang mga pisngi nito sa sinabi niya. Ano ka? The remaining points will be equivalent to a kiss. Gusto niyang tumanggi pero baka masabihan siya nitong duwag. Sige, it will be fun. Ilang points yun? Mabilis nitong ipininid ang mga labi, sabay palobo ng mga pisngi. Napahagalkak siya. Magdadala ako ng listahan. Si Therese ay napailing na lang habang nangingiti sa kanilang usapan. Pagdating ni Batsoy at Renz ay gumayak na sila at umalis. May isang oras silang naglalakad, ngunit sulit naman iyon sapagkat magaganda ang tanawin doon. Ang pinakabungad ay taniman ng saging at sumunod ang taniman ng gulay at kamote. Iyon ang ilang pinagkukunan nila ng kabuhayan bukod sa pangingisda ng kanyang itang. Marami ring nagkalat na puno ng mangga, santol, bayabas, duhat, malalaking suha, langka at ilang puno ng kakao. At niyog doon. Masipag na maglulupa ang kanyang ama. Walang bahagi ng kanilang lupain na nakatuwangwang. Habang naglalakad ay panay ang kuha ni Alan ng litrato. Nag-e-enjoy naman ang mga kasama niya sa kakapost dito. Josie! Napangiti siya sa paraan ng pagtukoy nito. Tunog Josie. Paglingon niya ay nag-flash ang camera nito. Bigla siya nitong kinunang litrato. Magrereklamo sana siya na hindi siya handa, ngunit ilang sunod-sunod pang kuha ang ginawa nito. Alan, mukha akong pindangga. Gusto niyang magpapadyak sa inis. Pawisan na siya at marahil ay mangingintab na ang kanyang mukha. Of course not. You are very... Itinikom nito ang bibig. Kinagat ang isang sulok ng mga labi. Bigla siyang natawa. Mula nang umalis sila sa bahay ay walang ilang puntos na ang nababawas dito. 81 na lang. Sumimangot ito. Maya-maya yung umiti uli. At itinutok sa kanya ang kamera. Sa halip na maasar ay nag-post na lang siya. Bahala itong masilaw sa kintab ng kanyang noo. Ngunit tila lalo lamang nitong ikinasaya iyon. Naka ate, kami naman! Angal ng kapatid niya. Maya-maya lamang ay nagkakaingay na sila. Parang mga ignorante noon lamang na nakaranas sa makuna ng litrato. Kami naman! Iniabot ni Alan ang kamera kay Therese. Nagulat na lamang siya nang bigla nitong ipaikot ang mga bisik sa baywang niya mula sa kanyang likuran at saka ay dinikit ang pisngi sa kanyang mukha. Bigla siyang nanigas.
Say cheese! Tabingi ang ngiting gumuhit sa kanyang mga labi. Ate, ayusin mo naman. Para namang sumasakit ang ngipin mo eh. Ngiti! Yung mukhang natural. Hayan! Konti pa. Smile! 1, 2, 3. Isa pa, isa pa. Para siyang mabibingi sa lakas ng tambol ng dibdib niya. At ang kapatid niya mukhang nasisiyahan sa paghawak sa mamahaling kamera. Nakakailang kuha na ito ay hindi pa rin nasisiyahan sa kakadikta sa kanila ng mga dapat nilang post. Kuya, buhatin mo si ate, yung para mga bagong kasal. Nag-iinit ang mga pisngi na pinandilatan niya si Therese. Napatili siya nung walang ano-ano ay bigla na lamang siyang umangat sa ere. Ay, Alan! Loko ka! Ibaba mo nga ako! Conscious na conscious siya. Kanina pang tumatagaktak ang pawis niya. Baka kung ano na ang amoy niya. Hindi pa naman niya ugaling magwisik ng cologne. Alan! Huwag kang malikot. Huwag ka nga maarte-ate. Ipaikot mo na lang yung mga braso mo sa leeg ni Kuya Alan. Maria Therese! Ang KJ mo, bilis na at baka mangalay na si Kuya Alan. Hindi ako mataba, no? Sinabi ko ba? Post na! Bilis! Say sex! Humagalpak ng tawa si Renz at Batsoy, pati siya ay napangiti na rin. Nang matapos ang kanilang photoshoot ay muli silang nagpatuloy sa paglalakad. Naghihintay na sa kamalig ang kanilang mga magulang. Hindi na umuwi ang mga ito sa oras ng pananghalian dahil dala na nila ang pagkain. Nagpahinga lamang sila ng kaunting oras bago sila nagsalo-salo sa masaganang pananghalian. Pagkakain ni sila ay tumuloy na sa busay. Malalim ang tubig at para nagyayelo iyon sa lamig. Nang makita ni Alan na umahon si Josephine ay mabilis siyang sumisid palapit sa kinauupuan nitong bato. Hindi na siya nagulat nang makita itong parang maniningning sa lamig habang yakap-yakap ang mga binti. Ayos ka lang ba? Sinikap niyang tuwirin ang kanyang pagsasalita. Desidido siyang hindi mabawasan ang nalalabi pa niyang puntos kaya inawat niya sarili magsalita ng English. Oo, medyo nangangatal ang babang tugon nito. Umupo siya sa tabi nito at sinimulang kiskisin ang mga braso nito. Nang sa palagay niya hindi pa rin sapat iyon ay niyakap niya ito. Bahagyang nabawasan ang panginig nito. Stay, dito ka lang. Lihim niyang nakagat ang dulo ng dila. I'll get my, kukunin ko ang aking tuwalya. Nagsuot na siya ng t-shirt. Isinabit niya sa kanyang leg ang strap ng kamera at dinampot ang tuwalya. Ibinalot niya iyon sa mga balikat nito. Salamat, nahangiting sabi nito. Itinaas niya ang kanyang kamera at kinuhaan nito ng larawan. Hindi niya alam kung anong mayroon sa ngiti nito na sa bawat araw na nagdaraan ay tila may taglay iyong gayuma at hindi nawaglit sa kanyang isip. Was he falling for her? He took another shot and another. Tama na at baka pulos mukha ko na lang ang laman yan. Ngunit parang walang narinig na nagpatuloy lang siya. She had a perfect set of white teeth, pwedeng pang toothpaste commercial, at gustong gusto niya itong pagmasdan kapag naniningkit ang mga mata nito habang tumatawa. She looked so sweet and innocent. Bumahin nito. Itinigil niya ang pagkuha rito ng larawan at mabilis itong nilapitan. Magpalit ka na ng damit. Sinanyasan niya si Renz at namukhang nasisiyahan pa rin sa paliligo. Mauna na kami sa kamalig. Hindi niya nakalimutan ang minsang sinabi ni Tata na asthmatic si Josephine. Bumahin ulit ito ng sunod-sunod. Hinapit niya ang tuwalya sa katawan nito at pinagsalikop iyon sa ilalim ng baba nito. Napakalamig ng tubig at nag-aalala siya na baka sipunin nito. Or worst, sumpungin ng hika. Inalalayan niya itong tumayo. Kumaway ito kay Therese. Sumunod na rin kayo maya-maya. Wika nito. Piggyback! Tinapik niya ang likod niya at pagdating nila sa mga batong lugar. Hindi na. Ano ka ba? Ayos lang ako. Kaya ko maglakad. Kung ayaw mo, ganito na lang. Marahan niya itong pinangko. Napasinghap ito. Alan! Napangiti siya.
He liked the sound of his name to her lips. It sounded like a soft caress. He wondered how it would sound like when they were making love. Natigilan siya. Nabibigatan ka na, tiyak. Ibaba mo na lang kasi ako. Malayo-layo rin ang kamalig. Mangangalay ka. Inignoran niya ito. Natutukso siyang yumuko at hagka ng mga labi nito. They looked inviting enough. May dala silang mga kakanin kanina habang naliligo. Her lips would probably taste like buko pie or ginataan. Alan. He gave in to his urge. The need to kiss her was so overwhelming to keep her. Bagay na tila ay kinagitlan nito. Dagli niyang binago ang paghalik dito at hinayaan itong dumaos-os pababa sa lupa. Ikinulong niya sa dalawang palad ng mukha nito at buong ingat itong hinagkan. Pagkatapos ay may ilang sandali niyang pinagmasdan ng mukha nito na parang nais niyang memoryahin ang lahat ng anggulong iyon. Huwag mo akong pakatitigan. Ikaw rin, baka ma-inlove ka sa akin. Hindi ka na makauwi. Would you like that? Ang daya mo, nakasimangot at sabi nito. Nakuha mo na agad yung premyo kahit hindi pa tapos sa maghapon. -4. 66 na lang natitira sa'yo. Natatawang hinapit niya ito at papalapit sa kanya. If it will make you happy, para sa'yo, paplansyahin ko ang dila ko para matuwid ang mga pagsasalita. Eh di nilapnos yan. Sayang naman, wala ka ng asset. Asset? Oo, cute kasing pakinggan. Dun nga yata ako tinamaan sa'yo eh. Dagli nitong natutup ang bibig sa pagkakasabi niyon. Kunwari wala ka narinig. Napaghalpak siya. Magkasalikop ang mga palad na nagpatuloy sila sa paglalakad. Nang may makita siyang isang ligaw na bulaklak, ay pinitas niya iyon at inipit sa tainga nito. Perfect! Huwag kang gagalaw. Isang napakatamis na ngiti ang ibinigay nito sa kanya. Nang itaas niya ang kamera. Lovely. She looked like a water nymph. Mahigpit na napahawak si Josephine sa poste ng batalan. Parang malulunod na nahigit niya ang hininga. Pagkatapos ng sunod-sunod na pagbahin ay ubo naman ang umatake sa kanya. Nangangati ang lalamunan niya. Pamilyar na sa kanya ang ganong sintomas na iyon. Sinusumpong siya ng hika. At kahit gusto niyang madaliin ang pagbabanlaw, ay naging napakabagal ng mga sumunod na sandali. Josie! Tawag ni Alan. Nasa labas ito ng batalan na yari sa tagpi-tagping tabla na nabubungo na ng ngipa. May tubong kawayan sa loob niyon na dinadaluyan ng mga malinis na tubig mula sa batis. Sadyang ginawa iyon ng kanyang ama dahil nung nasa kolehiyo pa siya ay madalas siyang magsama ng mga kaibigan niya roon upang maligo sa busay. Magbanlaw ka na, doon ako sa loob ng kamalig. Ayos ka lang ba? Di naman ito ang kanyang leeg. Ano ang Heck, what's wrong? Wala. Nahigit niya ang hininga. Sa lahat ng pagkakataong pwedeng sumpungin ng kanyang asma ay bakit noon pa? Hindi naman siya madalang sumpungin. Marahil inanibago lang siya sa lamig ng busay. O baka dahil sa sobrang excitement. Minsan kumonsulta siya sa doktor tungkol sa asma ay sinabi sa kanya na manggagamot na ang sakit niya ay natitrigger minsan ng labis na emosyon. Kapag stress out siya o labis na na-excite. May gamot ka ba? Do you have an inhaler or some other sort of medication? Umiling siya. Minsan kahit ang simpleng pagsasalita ay mahirap gawin. Alan. Shh. We're still about 20 feet away. Mahirapan ka pa. Binuhat siya nito at dinala sa loob ng kamalig. Ang kalahating bahagi niyon ay may tulugan dahil doon natutulog si Batsoy. Maingat siya nitong ibinaba sa papag ng kawayan. Wait here. Magpapalit lang ako ng damit. Mabilis itong kumuha ng bihisan at muling lumabas ng kamalig. Wala pang 15 minutos ay bumalik na ito. Tinulungan siya nitong tuyuin ang buhok niya na hindi na niya nagawa. Napakaingat ng mga kilos nito. Parang gusto niyang mapahiya ng pati ang pagsusuklay sa kanya ay ito pa ang gumawa. Sinuklayan siya nito hanggang sa matayo ang buhok niya. Nang dumating ang mga kasama nila ay ito na nagyayang umuwi. Nang mapansin ng mga itong kondisyon niya ay wala na nagtanong at nagmamadaling gumayak ang lahat.
Ipinasan siya ni Alan sa kabila ng pagtutol niya. Mahihirapan ka, anya rito. Ikiniling lang nito ang ulo. Chicken feed. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.